Ang batang lalaki ay ipinanganak na bulag, upang sanayin ang iyong pandinig. Ang kanyang ina ay madalas na gumagamit ng prutas upang matulungan siyang magsanay. Pagkatapos ay nagpalit si nanay ng maliliit na toyo para sanayin siya. Narinig mo lang, maaaring sabihin ang eksaktong dami ng soybeans. Tuwang-tuwa ang ina at nagluto siya ng isang mangkok ng noodles. Pero sinuntok at sinipa ng kanyang alcoholic stepfather ang kanyang ina pagka-uwi niya sa bahay. Ang batang lalaki na nagpoprotekta sa kanyang ina ay hindi sinasadyang naputol ang kanyang kamay gamit ang isang tinidor na kumakain ng noodles. Mabilis niyang inaliw ang kanyang ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibebenta siya ng kanyang stepfather sa isang human trafficker. Pinilit siya ng mga human trafficker na mamaalimos araw-araw sa mga lansangan. Sa gabi para ibigay ng bata ang lahat ng perang hinihingi niya ngayon. Ang pangalan ng bata ay Ro Guang. Simula nang ibenta ng stepfather ko, ang ina ay nagprint ng larawan ng kanyang anak at hinanap kung saan-saan. Ngunit hindi mahanap ito kahit saan. Ngayon ay napilitan na naman siyang mamaalimos sa kalye. Nahulog ang card ng babae. Tita, may nalaglag po kayo. Mabilis na hinawakan ng babae ang bag ng tiyahin at natuklasang wala na ang card. Mabilis na tumalikod at kunin ito. Salamat munting kaibigan. Noong una ay aalis na ang babae. Ngunit nang makita niya ang kawawang si Ro Guang ay tumalikod siya. Munting kaibigan, bulag ka ba? Naghihinalang tanong ng babae. So paano mo nalaman na may nahulog ako? Dinggin. So paano mo nalaman na tita ko? Makinig sa mga yapak at boses ni tiya. Naririnig ko rin ang edad mo. Napakapakinabang mo. Kaya sabihin mo sa akin kung ilang taon na ako. Ang edad ni tita ay mga 28 hanggang 30 taong gulang. Talaga, tama ba ang hula niya? Gustong tingnan ng lalaking nasa gilid kung totoo ang sinabi ni Ro Guang. Magtapon ng barya sa lupa, at tinanong siya kung ano yon. 1 sentimo sa isang pagkakataon. Masyadong nakakapinsala, sobrang talino, kaya hulaan mo kung ano ito. 1 bil sa isang pagkakataon. Pinalakpakan ng mga manonood si Ro Guang. Nais ng lalaki na dagdagan ang kahirapan at tinakpan ng mga mata ng bata. Munting kaibigan, kung tama ang hula mo, ibibigay ko ito sa iyo. 100 yuan. Iyan ang pambihirang kakayahan ni Ro Guang sa pandinig. Binago ang kanyang buhay. Pagkabalik, ang perang hiniling ni Ro Guang ay kinumpiska ng mga human trafficker. Hindi makatulog si Ro Guang sa gabi. Sinabi niya sa kanidnap na babae na namimiss niya ang kanyang ina. Pag-aalo ng dalaga sa sinabi niya pagkalabas niya, sasama sa kanya para hanapin ang kanyang ina. Gayunpaman, sinamantala ni Ro Guang ang pagkakataon upang makatakas sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit nahuli siya ng mga human trafficker. Tinuruan siya ng leksyon. Nanginginig sa takot ang dalaga. Kinabukasan, isang sugatang Ro Guang ang pinilit ng mga human trafficker na mamaalimos. Sa sandaling ito, isang lalaki ang kakalabas lang ng shopping center. Nakita si Ro Guang na umuubo at dumudugo ang mga sulok ng kanyang bibig. Nagmamadaling nagtanong ang lalaki tungkol sa sitwasyon ni Ro Guang. Hindi makikita. Nanatiling tahimik si Ro Guang at umubo lang. Tumayo ang lalaki at tinanong kung kaninong anak yon. Ngunit walang tumugon. Nagtago ang mga trafficker sa di kalayuan at nagmamasid. Nakita ng lalaki na si Ro Guang ay malubhang nasugatan. Binuhat niya si Ro Guang at isinugod sa ospital. Pagkarating sa ospital, sinabi ng nurse na nasugatan ang baga ni Ro Guang at nangangailangan ng emerhensyang paggamot. Hilingin sa lalaki na magbayad ng mabilis. Ang lalaki pagkatapos magbayad ng mga medikal na bayarin ay tumingin sa kanyang relo. Siya pala ay isang Navy soldier na nagngangalang Tang Yan. Sa pagkakataong ito ay bumalik siya sa kanyang bayan upang makipagtipan sa kanyang kasintahan. Nagmamadali, nais ni Tang Yan na kumuha ng tagapaglinis para alagaan si Ro Guang. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang bayan para magpakasal, ngunit tinanggihan niya si Tang Yan. Walang magawa, makakasakay lang muna ng mabilis na taxi si Tang Yan papunta sa istasyon. Ngunit matapos siyang iligtas ng doktor, hindi na matagpuan si Tang Yan. Kaya tinawagan ko si Tang Yan. Makakabalik lamang si Tang Yan sa ospital. Sa sandaling ito ang ina ay naglalakad sa kalye. Hinahanap si Ro Guang. Tinatalakay din ng mga trafficker ang mga paraan para maibalik si Ro Guang. Ganap nang gumaling si Ro Guang sa ospital. Sa oras na ito, nasa labas ng pinto si Tang Yan at sinasagot ang tawag sa telepono ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Tang Yan sa kanyang kasintahan ang tungkol sa sitwasyon ni Ro Guang. Umaasa rin siyang mapalitan ng girlfriend ang engagement date sa wedding date. Sama-samang bayaran. Ngunit pagkatapos marinig ito, hindi lang naintindihan ng girlfriend ko, galit na galit din siya. Gumawa pa siya ng malinaw na hangganan kasama si Tang Yan. Ang lahat ng ito ay malinaw na narinig ni Ro Guang. Medyo nadismaya si Tang Yan. Ngunit nakahanap si Ro Guang ng paraan para mapasaya si Uncle Tang. Hindi na pagkatapos, tuwang-tuwa si Tang Yan at ginawa pang isang mangkok ng noodles si Ro Guang. Matapos maamoy instant noodles, naalala niya ang kanyang ina na nagluluto ng pansit para sa kanya.
Sa oras na ito, nagring ang telepono ni Tang Yan. Pulis pala ang tumatawag. Sinabi ng pulisya na dapat silang pumunta sa address ng tahanan ni Roguang upang hanapin ang kanyang ina. Pero matagal nang hindi umuwi ang nanay ko. Namatay din ang kanyang stepfather sa sobrang pag-inom. Hindi nagtagal ay pinalabas ni Tang Yan si Roguang mula sa ospital. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabantay ang trafficker sa harap ng ospital. Ang trafficker ay nagpanggap na kamag-anak ni Roguang. Sinabi rin niya na tutulungan niya si Roguang na mahanap ang kanyang ina. Matapos marinig ito, nakaramdam ng hinala si Tang Yan. Kaya tinanong si Roguang kung kilala niya ang taong ito. Ngunit si Roguang ay natakot. Tumango lang bilang pagsang-ayon. Sa huli, atubili pa rin si Tang Yan na kunin ng trafficker si Roguang. Gayunpaman, hindi nagtagal, tumalikod si Tang Yan at umalis. Tumakbo pabalik si Roguang na parang liwanag. Tito Tang, ano ang nangyayari? Ang buong bata ay binugbog. Nagtiwala pa nga ang trafficker na kunin si Roguang. Ngunit matapos makita si Tang Yan ay tumawag ng pulis. Ang trafficker ay tumakbo palayo sa takot. Sinunod ng pulis ang address na ibinigay ni Roguang para arestuhin ang kriminal. Sayang ang aga-aga nakatakas sila. Pagkatapos ay ipinadala ni Tang Yan si Roguang sa paaralan para sa mga bulag. At hindi rin binaygo ni Roguang si Tang Yan. Mag-aral ng mabuti sa paaralan. Isang araw narinig ni Roguang ang kaklase na si Chao Ban na tumutugtog ng kanta sa kanyang cellphone. Lumakad siya at sinabing ang ganda ng kanta. Ngunit pinatay ni Chao Ban ang musika at hiniling sa kanyang mga kaklase na huwag pansinin ang bata. Nakaalis lang si Roguang sa kawalan ng pag-asa. Biglang natapilok sa isang mataas na carpet sa playground. Nag-aalala si Roguang na muling madadapa ang ibang mga estudyante. Kaya inayos niya ang carpet. Bigla siyang nakaisip ng ideya at gustong magpaplastikan. Lumikha ng isang bitag. Nang dumating si Chao Ban at ang kanyang mga kaklase, natapakan nila ang isang bitag at nahulog. Nabasag ang telepono. Umaasa si Roguang sa kanyang pambihirang kakayahan sa pandinig. Tumakbo, kunin ang baterya at tumakas. Ito ang nagpapanatili kay Chao Ban at sa kanyang mga kaklase na naghahanap ng mahabang panahon. Wala ring nahanap na baterya. Sa gabi, hiniling ni Chao Ban ang bagong dating na si Roguang na maglaban ng mabahong medyas. Mapupulot lang ni Roguang ang mabahong medyas sa lupa. Nang pumasok siya sa banyo, narinig ang dalawang nakatatandang kaklase na naglalaban ng damit. Kinuha ni Roguang ang mabahong medyas at pinaamoy ang mga ito. Sa sobrang galit nila ay pinalayas nila si Roguang. Bilang resulta, bumalik si Roguang sa dormitoryo. Sabihin kay Chao Ban na may hindi papayag na hugasan niya ang mga medyas na ito. Nang marinig ni Chao Ban na may mga tao pa rin dito na naglakas loob na harapin siya, tumakbo sa banyo at nagsimulang makipagtalo sa kanilang dalawa. Sinamantala ni Roguang ang pagkakataon na magdagdag ng panggatong sa apoy. Bakit kayo nag-aaway? Inihagis ni Roguang ang medyas sa mukha ng kanyang kalaban. Dahil dito, sinimulan ng talunin ng kalaban si Chao Ban. Hindi nagtagal ay naipit si Chao Ban sa lupa. Hey, anong kakayahan yung dalawa? Hoy, kung may kakayahan ka, do you dare come to the playground with me to practice? Ngunit maya-maya lang pagdating sa playground, itinulak ng kalaban si Roguang sa lupa. Tumayo si Roguang at hinubad ang kanyang damit. Hiniling pa niya kay Chao Ban na lagyan ng tubig na may sabon ang buong katawan. Pagkatapos ay kunin ang mabahong sapatos at pumunta sa kabila. Umaasa si Roguang sa kanyang mahusay na pandinig. Trick them around. Sa wakas, pagod na pagod ang dalawang tao kaya lumuhad sila at sumuko. Chao Ban at ang kanyang mga kaklase. Mula noon, tumingin siya kay Roguang ng may paghangang mga mata. Kahit na kinilala si Roguang bilang amo, gayunpaman, ibinalik din ni Roguang ang bateryang kinuha niya kanina sa Chao Ban. Sorry din Chao Ban, hindi nagalit si Chao Ban. Nangako rin siyang maghintay hanggang makabili ng bagong cellphone ang kanyang ama. Ibibigay ang teleponong ito kay Roguang. Si Roguang ay nakaupo sa klase ngayon. Biglang narinig ang magandang tunog ng piano. Sumabay siya sa tunog ng piano. Sa pinto ng piano room, makinig sa gurong tumugtog ng piano. Kalaunan ay natuklasan ng guro na gusto niya ang piano. Pagkatapos ay metigang tinuruan siyang tumugtog ng piano. Pero namimiss pa din niya ang nanay niya. Kaya't hiniling niya kay Chao Ban na magpanggap na nahuhulog para sa pagtatakip. Tahimik silang tumakbo palabas ng school ng mga kasama niya. Tumawag siya ng tulong. Sumulat siya ng paunawa upang mahanap ang kanyang ina at hiniling sa kanyang mga kaklase na tumugtog ng mga instrumentong pangmusika upang maakit ang mga tao. Si Roguang mismo ang tumutulong sa iba na magpaningning ng sapatos. Habang hinahanap ko si Mama, nagpakinis lang siya ng sapatos. Marinig ang tunog ng tungkod ng trafficker. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palayo. Ayokong mahulog sa mga bisig ng ibang trafficker. Nakatingin kay Roguang na binubuli. Biglang sumugod ang ilang nakaplane na pulis. Pinrotektahan pala ng pulis ang mga bata. Matagal silang naghintay para mahuli ang mga trafficker. Sa wakas ay dinala sa hustisya ang kriminal. Si Roguang ay pinabalik din sa paaralan. Dumating si Tang Yan upang turuan ng leksyon si Roguang. Inakusahan niya
si Roguang ng paglaktaw sa paaralan. Paano kung may mangyari? Inamin ni Roguang ang kanyang pagkakamali kay Uncle Tang. Mula noon, masigasig na nagpraktis ng piano si Roguang. Hindi niya binaigo si Uncle Tang. Sa pamamagitan ng maraming taon ng masipag na pag-aaral, Roguang ay lumahok sa hindi mabilang na mga kompetisyon, at nakatanggap din ng maraming honorary certificates. Makalipas ang ilang taon ay lumaki si Roguang. Sa araw ng militar na ito, ika-1 ng Agosto, espesyal na pinuntahan ni Roguang ang bahay ni Uncle Tang. Gumaganap ng condolence music. Makikita ng lahat na parang optical success. Masaya ang lahat para sa kanya. Gayunpaman, lumitaw din sa eksena ang ina na maraming taon nang naghahanap kay Roguang. Naalala ni nanay na hinayaan niya si Roguang na magsanay sa pakikinig. Ibig sabihin sa takdang aralin na ibinigay sa akin ng nanay ko noon. Saka lamang magkakaroon si Roguang ng pambihirang pandinig. Sa sandaling ito, pinalakpakan ng lahat si Roguang. Tuwang-tuwa ang ina na napaluha nang makita ang mga tagumpay ngayon ng kanyang anak. Biglang umubo ang ina at narinig ni Roguang ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang ina. Kumuha si nanay ng isang dakot ng soybeans at iwinisik ito sa lupa. Nanginig ang katawan ni Roguang matapos itong marinig. Pagkatapos ay kunin ang soybeans sa lupa, binilang muli ang soybeans at natuklasang nawawala ang isang buto. Dahil dito, ang huling butil ay napunta sa paanan ng ina. Tinulungan siya ng kanyang ina na mamites ng soybeans. Biglang hinawakan ni Roguang ang sugat sa kamay ng kanyang ina. Sigaw niya agad. Sa wakas ay muling nagkita ang mag-ina pagkatapos ng maraming taon. Niyakap ng dalawa ang isa't isa. Ang pelikulang ito ay isang public welfare film na pinagbibidahan ng mga bulag na bata. 10 taon ng paghahanda at mahigit 20,000 kilometro ang nilakbay. Halos 10,000 bulag na bata ang napili. Kinunan lang ng pelikula ang isang ina na naglilibot sa kalye para hanapin ang kanyang anak. 10 taon na ang lumipas sa mahigit 10 probinsya at lungsod sa buong bansa nang hindi ito nahanap. Pero hindi pa rin sumusuko. Sa kabutihang palad na tagpuan ng ina ang kanyang anak ayon sa gusto niya. Ang mundong ito ay likas na hindi patas. Hindi natin mababago ang ating pinagmulan. Ngunit maaari nating piliin na magtrabaho ng husto. Kung nag-aalala ka ngayon, matututuhan mo rin ang optimistikong espiritu ni Roguang.